250cc backbone class. Ito yung bihirang piliin ng isang rider, lalo na kung kukuha sila ng motor at ito ang pagpipilian mo, 250cc. Mas pinipili ng iba yung 300cc o mas mataas pa kagaya ng 400 para makapasok na sa expressway. Pero maraming hindi nakakaalam na ang 250cc backbone class ang pinakamasarap imaneho sa lahat. Pasok sa pang-araw-araw na biyahe at praktikalidad. Natatandaan ko pa noon, nagkaroon ng Kawasaki Ninja 250. Isa sa SL series ng Kawasaki na ngayon ay wala ka nang makikita. Extinct na po sa mahal ng presyo ng motor. Less than 200,000 pesos para sa SL series at half a million price para sa ZXR series. Nasa halagang yan, kaya mo nang bumili ng 450cc ng motor, pasok ka pa sa expressway. Value for money talaga, yan ang mahalaga sa Pinoy. Isang murang motorsiklo na mabilis. At dyan iikot ang kabuuan ng video ito, bakit kailangan manatili ng Gixxer 250 sa Philippine market, gayong yung mga kasabayan niya na naubos na at nawala na at nananatili pa rin nakatindig at may bagong kulay pa ngayon ang Gixxer 250 na ito. Boss Motovlog. Brusco, elegante, European-inspired din ang isang ito. Ito ang Suzuki Gixxer 250. Maangas ang tindig at pag nakita mo, akakalain mong big bike pero hindi mo iisipin na 250cc lang ito. Marami sa ating mga rider ang hindi nakaka-appreciate sa isang ito. Mas pinipili nila yung 150cc na premium bikes na konti na lang idadagdag mo. Meron ka ng Gixxer 250. Dala-dala ang magandang riding comfort, stability, at power na hindi ka naman masyadong vibrate pagka nang gigigil na yung makina kagaya ng 150cc class. Ito ay pinag-isipan at ginawa ng mga Indiano at ang Suzuki Japan ay nagtandem para mabuo ang Suzuki Gixxer 250 SF na ito. Yes, ito ay isang collaboration ng Suzuki India na gumawa ng Gixxer 155 na carburetor pa noon at ng Suzuki Japan na siya namang nagdisenyo ng GSX-R upang maisakatuparan nga ang isang motor na akma sa praktikalidad at komportableng pag-ride gamit ang dati pang diamond backbone frame ng Gixxer na mas pinatibay. At ito ay ipinangbuhat sa bagong makina para mabawasan na rin yung gastos sa R&D o Research and Development ng frame. At inilagay naman ng Suzuki engineer ng Japan ang dati namang oil cooling system ng GSX-R para naman mapababa na rin ang cost of production ng motor at the same time magandang makina at reliable engine performance na kung saan nakukuha nito yung top speed nang hindi masyadong nagiinit ang makina mo na hindi kailangan ng liquid cooling. Napaka-innovative nito at ito ang nagpabago sa pananaw pagdating sa mga cooling system. Sa malaking displacement na 250cc, kayang palamagin sa pamamagitan lamang ng sarili niyang langis. Hindi mo na kailangan ng tubig o liquid cooling para dito. Pinadaan lang naman nila ang langis sa pinakamainit na bahagi ng cylinder block ng motor. Kaya nakukuha yung magandang engine performance kahit hindi na sila maglagay ng cooling pins sa makina. At dahil sa mababang cost of production, mababa lang din ang maintenance. Hindi mo kailangan magpalit ng coolant, mas magaang na makina kaya nakukuha ang kanyang magandang engine reliability at maaasahan. Matpasok sa pang-araw-araw na gamit na medyo merong pagkakaiba sa mindset ng mga Pinoy riders. Top speed ang pinaka main priority na pinakawalang kwenta. Lalo na sa social media, yan ang lumalamon sa kaalaman natin pagdating naman sa engine performance. Pag pinagtabi mo ang Raider 150 at Gixxer 250 na kaya tumap speed ng 145 km top speed, sasabihin mong kaya namang tagusin ng Raider 150 lang ito o kahit yung BF3i o kahit yung R15M kayang tagusin kahit 150cc lang, kaya may yun ang mas kinukuha nila at kinakalimutan ng isang 156 kg na bigat na Gixxer over sa 105 o 115 kg lang na magagaang na motor. Ang Gixxer 250 ay merong 249cc engine, fuel injected, oil cooled 4 valves, single cams, 26 horsepower ang kayang isipa at 9,000 RPM with a 22 Nm of torque at 7,000 RPM. 145 km/h ang kanyang top speed, depende yan sa weight at road condition.
Hindi mo pwedeng ikumpara direkta ang isang 250cc at 150cc na motor dahil lang halos magkadikit ang presyo nito. Lagi nating tatandaan ang performance ay mas maigi kaysa sa top speed. Pwede namang gawing twin cam to ng Suzuki, itong Gixxer, gawing inline twin para may katapat na yung R3 o kaya MT-03 at yung iba pa. Posible naman at kayang gawin ng Suzuki dahil sa mahabang experience nila, pero tandaan nyo, ginawa ang Gixxer para maging practical at hindi aakma ang isang mataas na specs ng motor kung mataas naman ang cost of production at mas magiging mahal ito. Sinadya nilang single cam ang engine nito para mas simple ang mekanismo, kaunti lang na parts ng motor ang kailangan gawin, pero maganda ang low at mid range ng torque nito. Pero ang cons naman nito ay mababa ang kanyang top end o yung dulo. Alam naman ng Suzuki to at ang solusyon nila para maging mabilis ito, mas mabilis ang dulo, ginawa nilang short stroke engine ng bore and stroke nito, pangontra sa mababang top end power ng motor. Kaya mag-accelerate ng mabilis na may dulo. Hindi kailangan ng isang twin cam engine setup na mas mabigat at mas mainit at mas mahal i-produce. Ang tanong, kung kaya pala ng makina ng Gixxer na mag-accelerate ng malakas at mabilis ang top end power, ibig sabihin mataas ang horsepower nito. Pero bakit 26 horsepower lang ang kayang i-produce? Ang KTM Duke 250 kayang mag-produce ng 30.5 horsepower. Mas mataas ito. Simple lang ang paliwanag. Hindi kataasan ng compression ratio ng Gixxer. Kasi kung tataasin nila masyado ang compression ratio, nangangailangan na ito ng mas malaking radiator para makontrol ang init ng combustion at mas mabigat. Dagdag bigat pa ito at ang mataas na power to weight ratio ay nakakaapekto rin sa overall performance ng motor. Take note, ang weight ay pwede mong i-convert as speed at sinadyang gawin ito ng Suzuki dahil mas mababang compression ratio, mas matipid sa gas, mas less ang maintenance cost at ang overall durability ay mataas. Mas mahaba ang itatagal ng makina bago mapudpod yung mga internal parts kaysa sa mga maliliit na makina kagaya ng Raider 150 na mas mainit, mabigat at mataas na compression ratio na nangangailangan ng mas maraming gas. Kaya magugulat ka sa fuel consumption ng Gixxer dahil napakababa lang nito considering na 250cc pa ito. Halos magkasing parehas lang ng gas consumption ng 150cc at 250cc ng Gixxer na ito. Ibig sabihin balancing power at practical sa pang-araw-araw na gamit. Pagbigyan kita saglit kung ang basihan mo pagdating sa engine performance ay top speed, for the sake of argument, itapat natin to sa R15M ng Yamaha na kayang tumap speed ng mga around 145 km/h. Ang Gixxer 250 naman halos naglalaro lang din sa ganung speed dahil sa gear ratio nito. Ganito kasi yan. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang performance ng magkaibang motor kahit pares ang top speed nila. Ang acceleration power ng R15M 0 to 100 km ay naglalaro sa mga 13 seconds na kukuha niya na yung top speed. Pero ang problema, mararamdaman mong garalgal na ang makina at hirap na ito. Ang Gixxer naman ay 0 to 100 km sa 9 seconds na kukuha niya to at doon ay nagsisimula pa lang na mag-stretching ang makina nito. Ito yung dahilan at hindi nakikita ng mga kamote rider na puro speed lang ang nasa isip. Pinakalimutan natin ang gear ratio, bigat, aerodynamics, ganun din ang engine tuning. Ang R15M nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Ang Raider 150 nagkakahalaga ng 121,000 pesos. Pero hindi mo masabing direkta na ang mga motor na ito ay balanse ang power at everyday practicality, which is dinisenyo talaga ng Suzuki ang Gixxer para sa kategoryang ito. Nagkakahalaga ng 182,900 para sa naked version at dagdag lang ng 10,000 para sa SF version.